Hello mga ka-viewers! Kamusta po kayo ngayon? Nagbabalik po ako para update kayo sa another vlog. For today's video, ang gagawin po natin ay meron po tayong house tour. So ito po ay bahay po na gawa po ng Arlington Builders. So kung naalala niyo po, marami na po tayong bahay na gawa po nila ang ating na-picture. So ngayon, isi-share ko po sa inyo yan para kung naghahanap po kayo na possible po na pwedeng gumawa ng house ninyo, baka ma-consider nyo po sila. Mag-turn na po tayo sa kanilang latest po na naging project. So, let's go! And now mga ka-viewers, mag-feature na naman po tayo ng another house na gawa po ni Lingad Builders. So alam niyo naman po si Lingad Builders, kilala po talaga sila sa paggawa po ng mga two-story house. And marami na po tayo na ipakita po na gawa po nilang bahay. Meron sa La Union, Pangasinan, Tarlac. So ngayon po nandito tayo sa Pampanga at ipapakita ko po sa inyo yung another naging project po nila. So ito po, gaya po nakita ninyo, two-story. Ang lot area po natin is 143 square meters and ito pong floor area ng bahay. Total floor area is 127 po, no? Pakita ko muna po sa inyo yung outside world or yung view po sa labas ng bahay para may idea po kayo. Isa po talaga sa mga may pagmamalaki po ng Lingad Builders yung paggamit po ng color paint. Kung napapansin niyo po, very futuristic po yung dating na itong bahay. Tingnan niyo naman po, oh. Ayan, box type po na two-story. Ito naman po yung view sa side view po ng bahay. Sa steel, meron po diyang wall groove, reflective po na window glass. Bali po, ito na po yung design po na kanyang mga fences. Then sa mga column po ng fences, meron po nilagay ng mga solar lights. Ito naman po yung other side ng bahay. So dito po merong firewall. Ayan, tapos po may ano pa po doon, space sa gilid, papunta po sa likod ng bahay. Dito po mga ka-viewers, sa kanila pong gate at service gate, ito po yung design. Bali ito ay tubular po yan. Iba't ibang size na po ng tubular yung ginamit. And color black po yung color ng gate at fences. So ito po, ang tawag po dito ay cement board. Ito po ngayon yung ginagamit madalas kung hindi pang fences, pang cover po sa gate. Ayan, tapos in-screw na lang po, no? Bali marami pong kulay yan. Kung type nyo pong gumamit yan, sa City Hardware, sa ibang hardware po, makakabili kayo niyan. Tapos po, ito po itsura naman po ng kanilang service gate. Ayan. Then kung napansin niyo po, medyo malaro din yung front fence nila, no? Meron dito parang canopy. Then, ayan. Tingnan niyo po, talagang hindi po tipid sa design yung bahay. Para po sa design po ng bahay, ang tawag po dito is modern contemporary. Bali po mga ka-viewers, ito ay meron pong dalawang bathroom at meron po itong dalawang bedroom po, no? Pagpasok po sa loob, ito po yung makikita natin. Ayan. Bali po mga ka-viewers, yung area po, papalandscape pa po ng owner yan. Kaya wala pa po tayong nakita. Pero pagdating po kasi sa fences, usually maganda pa naglalagay talaga na faucet gaya nito para po pag nagpa-landscape na kayo, may access po pag magdidilig po kayo ng mga halaman. Ayan. Tapos po ito yung design po ng kanilang fences. Baka type po ninyo, screenshot nyo na lang. Ayan. Then po mga ka-viewers, check natin kung ano to, kung tubular. Okay, ito po mga ka-viewers, concrete. Yung nilagay po nila sa porch area. Ayan. Then dito naman po yung garahe. Yung ginamit po na tiles dito is 40 by 40 po na pattern tiles. Kaya tignan nyo po, may mga design po na pattern. And plain ceiling po na meron po mga pin lights yan. Then close up ko na lang po yung mga window. Bali ang braces po nito is analog and reflective po yung glass. Kaya po na sinabi ko kanina. Then dito naman po, meron po ditong sliding door going sa lanay. May mini lanay po dito na 40 by 40 din po yung tiles na ginamit. Matte finish. Bali po, dahil naka-open yung sliding door, reflective din po yan. At ito po yung sa loob meron siyang grills. Kung napansin niyo po sa taas po ng sliding door, meron po ditong naka-asleep po na space to add space po sa second floor. Kaya ganyan po yung nangyari. Tapos po dito po sa gilid, ayan, meron pa po mga ayusin dito. And dito naman po yung magiging laundry area, dirty kitchen po ng owner soon. Dito po, pag po nag-decide ng owner magpa-extension, ayan, pwede siya maglagay dito.
So dito po mga ka-viewers, papa-improve pa po yan ng owner soon, pag po nagka-budget ulit. Anyway, dito po sa back view po ng bahay. Dito po naglagay sila sa exit door for temporary po ng roof. Kasi po syempre pag uulan, baka po tumama dun sa door. Pero po ano po, pag po nagpa-extend, tatanggalin po yan. Anyway po mga ka-viewers, dito tayo sa other side po ng bahay. Dito po sa other side, meron po dito naka-sleep-on space. Ito po ay balcony. And mga ka-viewers, kung napansin nyo po, meron din ditong ceiling na may ilaw. Pag po nagpa-extend yung owner, pwede niya pong sakupin tong area na ito. Ayan. Diba? Ang galing. Tapos dito naman po mga ka-viewers, yung nakita nyo po na design po na ito na mahaba, yung color block na yan, concrete po yan. Tapos sa loob po, may mga window po na nilagay. And dun po sa canopy, meron po yung mga downlight. Porch area nila. Ayan. Bali, para sa tiles po, same po na ginamit sa lanay, 40x40. And kung napansin niyo po yung main door, ito po ay color red. So far, madami tayong nakikita ngayon na red po ang nilalagay na sa kanilang main door. Ibig sabihin siguro masasay yung mga tao nakatira dito, no? Anyway, talagang ngayon po, iba-iba na rin po talaga yung mga ginagamit sa kulay ng door. Talagang depende po sa gusto po ninyo, no? Anyway, pasok po tayo sa sala. Pagpasok po, wow, yan o. Diba? Gulat ako, may mga pera. So, sa atin po ba ito? Hindi, joke lang po, nagpa-house blessing po kasi yung owner. Kaya, ayun, may nakasabit na pera. Anyway, pakita ko sa inyo yung living area. Bale, ito po yung living area mga ka-viewers. No? Kung napansin nyo po, ayan, meron na po dito mga tiles. Ang ginamit po is 20x120 na tiles. Matte finish po yan na wood look. Then, kung napansin nyo po, high ceiling po yan. Ito po yung pinaka-design ng ceiling nila. May touch po ng PVC na wood look and iba't iba pong color palette po ng ceiling. Alam niyo po si Lingard Builders, kilala talaga sila sa ganito. Malaro po ang kanilang mga pagdidesign po ng ceiling, talagang unique po. Kung nakita niyo po yung mga gawa nila. So, sa ilalim po ng stairs, pwede maglagay dito ng storage. Tapos po yung mga grills nila, ito po ay may mga key. Tapos, ayun po, para ma-open yung window. Ayan. Then, ayan po. Ito po mga ka-viewers is part pa rin po ito ng living area. Ayan, na may access po sa lanay. Tapos po, dito po, meron silang pinalagay po na mini counter. Ayan. So, ito po maganda po. Napo-fold po yung top neto. Para po, kung hindi po gagamitin, may access po nun. Papasok po sa main kitchen. Tapos po, ito yung dining area nila. Ayan. Then, kung napansin nyo po, yung door nila, barn door po yan. Na color red din. Papunta po ito sa likod ng bahay. Then, ito naman po yung kanilang main kitchen. Ayan. Bale, ang cute po na main kitchen nila. Ito for sure, paglalagyan po ito ng ref. Tapos, ito po yung kanilang mga ginamit po na range hood, Rusen. Tapos po, may stove na rin sila Fujidenso. Tapos, ang ganda po ng backsplash nila. 30x60 po yan. Then, naka-quartz na din po. Tapos, meron po silang mini sink dito. Cute lang po yung kitchen nila, no? Tapos, dito po, located naman yung bathroom. Ayan, sa ilalim po ng hagdanan nilagay. – 40x40 po yung tiles dito, tapos 60x60 po yung tiles ng wall na porcelain and matte finish po, no? Since tapos na po tayo sa kitchen, sa dining area, dito na po tayo sa second floor. So, para po sa railings, ito po ay combination ng tempered glass at tubular po sa design po ng railings nila. Ayan, papuntang second floor. And wood plank po yung ginamit po sa kanilang stairs. Ayan, sa akyat po tayo. Ganda ng ilaw nila, oh. Ganda ng effect.
Ganitong angulo po tayo para mas ma-appreciate nyo po yung ganda ng bahay. Then yung top view po ng hagdanan. Ayan po, no? Dito po mga ka-viewers, meron ditong master's bedroom and bedroom number 1. And dito may accent wall po. Tapos tingnan nyo po talaga yung mga ceiling nila. Talagang malaro po yung color paint. Ayan. So dito tayo kay bedroom number 1. Dito po sa bedroom number 1, meron po ditong loft bed. Ito po yung design ng ceiling niya. Tapos doon lalagyan pa po ng aircon yan. Tapos dito marble po na 60 by 60 ang ginamit po na tiles. And dito po dito po may grills. Ang ganda na pagkakadesign ng grills, no? Bali ito po yung screen na ginamit. Makapal po yung mesh. Maganda po. Ayan. Tapos ito po yung itsura ng balcony. Open po natin. Ayan po. Yung balcony. Ayan. Then, ayan po yung view dito. Ayan. So, ito po yung ceiling nila dito sa balcony. Kay bedroom number 1. Ayan o. Then, ito po yung view dito. Kay bedroom number 1. Ayan. After po natin kay bedroom number 1, dito naman po tayo kay master's bedroom or si bedroom number 2. Kung napansin nyo po pala yung tiles na ginamit, iisa lang po, no? Ang galing. Ito pa horizontal, ito po pa vertical. Ngayon po, master's bedroom tayo. Yung ginamit po na ambassador is metal jam po yan. So, same tiles po sila ng bedroom number 1, marble po na 60 by 60. And ito po yung itsura ng ceiling nila. Napakalaki po ng master's bedroom, ha. Tapos dito po, same din po. Meron dito, balcony. Gusto ko yung mga grills nila, no? Easy to access talaga, oh. Makita niyo po. Tapos sliding. Then, balcony. So, ito pinakita natin design kanina na vertical, na column, ayan. Tapos dito meron din vertical po na window. Ayun. From here naman po mga ka-viewers, located po si master's bathroom. Bali si master's bathroom po, ito yung itsura niya. Barn door din po yung ginamit. Ayan o. Ang ganda po ng tiles na ginamit dito. Tapos may mga niche. Then, whirlpool bathtub. Tapos meron po sila ditong 60 by 120 po na tiles sa wall. Porcelain. Then, ito po, sink nila. So, lalagyan pa ng mirror. Black and white po na toilet bowl. Bali yung tiles po naman na ginamit sa flooring. Ito po ay 60 by 120 na matte finish. Meron din po ditong heater saka shower. Tapos po mga ka-viewers, itong tiles na ito, parang ito yung nakita natin sa Wilcon, yung mga malalaki. Oh, tingnan nyo po. Doon pa po yung cut niya. Sa dulo pa. Diretso po talaga ito na walang putol. Yun lang po sa dulo doon. Ganda, no? Okay. And po mga ka-viewers, ang latest na naging project po ng Lingad Builders. Kung nagustuhan nyo po at plano nyo po mag-inquire, pwede nyo po silang i-follow sa kanilang Facebook. Lalagay ko po sa description box po yung link para makapag-inquire po kayo. Ngayon, para po sa naging total budget po ng house, not included po yung lote ha, inabot po nun is 4.5 million. Lahat-lahat na po nung nakita nyo doon, yun na po yung naging presyo. Ngayon po, yung presyo po na 4.5 million sa Pampanga lamang po yun. At kung sa ibang area naman po yung gagawa nila, possible po na maging iba po yung presyo. Kasi alam niyo naman po mga ka-viewers, kada probinsya, iba-iba po yung price ng materyales. And syempre, every month po, nag-iiba-iba din po ang presyo again ng materyales. Kaya ngayon po, kung taga Pampanga po kayo, possible po na abutin again yan is 4.5 million. At pwede lang po talaga tumaas yan
kung talaga nagmahal po ang materyales, no? Again, ito pong pagbablog natin at pagbibigay po ng presyo, possible po magkaroon ng changes po yan. Kaya mas better po na mag-inquire na lang po kayo sa kanila para mapag-usapan nyo po kung magkano po yung possible na magiging total budget po ng ipapagawa ninyong bahay. So ngayon, kung gusto niyo naman po panoorin yung mga naging previous project po nila, ilalagay ko din po sa description box po yung mga link ng bawat bahay para ma-review nyo po, at kung papasa po lahat yon ay pwede nyo na po silang kuhanin para sa magiging dream house po ninyo. Ang maganda po sa kanila, pulido, kompleto po sila sa workers, iwas scam, and syempre kahit po nasa ibang bansa po kayo, panatag po kayo na yung magiging bahay po ninyo is talagang maayos at wala po kayong magiging sakit sa ulo. Ngayon, hindi ko na rin po papahabain pa. Sana meron po kayong nakuha idea sa vlog po natin. Again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!